po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayang tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong naitalaga na ang templo sa Jerusalem, nagdasal si Solomon bilang hari ng Israel. Itinaas ni Solomon ang kanyang kamay at nagdasal sa Diyos. Sa kanyang dasal, kinilala niya na walang ibang Diyos kundi ang Panginoon, kundi si Yahweh lamang. Bilang Diyos, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. At ang templo ay tanda ng katapatan ng Diyos, na siya ay mananahan sa piling ng kanyang bayang hinirang. Patuloy ang pagpapadama niya ng kanyang pag-ibig sa bayan, kung sila rin ay manatiling tapat sa pagsunod sa Kanya at pagsamba sa Kanya. Ang Diyos ay ang may likha ng lahat ng bagay. Napakadakila niya. Mas lalong totoo ito ngayon na mas alam natin ang lawak ng universe. Hindi lang siya ang may likha ng ating mundo. Siya ang may likha ng universe, ng bilyon-bilyon na mga stars at constellations. Paano na kaya ang Diyos na may likha ng lahat ay mananahan sa isang building na ito? Pero ginusto ng Diyos na sa paglapit ng mga tao sa temple, lumalapit sila sa Diyos. Ang mga dasal na kanilang ginagawa sa temple ay papakinggan ng Diyos sa kanyang luklukan sa langit. Kung talagang iisipin natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginagawa, malulula tayo. Hindi natin maihahambing ang Diyos sa anuman o sa kanino man. Talagang dakila siya. Ibang-iba siya. Hindi man maabot ng ating kaisipan ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Napakaganda, napakalawak,
napakadakila ng lahat ng kanyang ginawa. Ano pa kaya siya mismo? Kung iyan ang ginawa ng Diyos, ano pa kaya ang Diyos? Talagang kakaiba siya. Dito, pinakita ng Diyos ang hiwaga ng kanyang pagmamahal sa atin. Kahit na dakila siya, nagparamdam siya sa atin. Hindi lang na siya ay nagsalita sa atin. Nagpakababa siya at naging isa siya tulad natin. Kaya, pinapakinggan niya tayo. Napakarami ng mga concerns ng Diyos. Pero may panahon siya sa bawat isa sa atin. Sa ating mga dasal. Naririnig niya, alam niya ang nangyayari sa atin. Pinapakinggan niya tayo na parang tayo lang ang concern niya. Ang templo, ang simbahan ay tanda ng paglapit ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay pumapasok at nagdarasal sa simbahan, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Ang Diyos na nasa langit ay nakatingin sa kanyang sambayanan na nagdarasal sa kanyang simbahan. O Panginoon, manatili sana ang aming pagkamangha sa iyong kadakilaan. Ibang-iba ka sa amin. Napakahiwaga mo. Pero ginusto mo na maabot ka namin sa aming pagdarasal sa iyo. Ginusto mo na maranasan namin ang iyong presensya sa aming mga simbahan. Salamat, O Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.